Kumusta mga ka-Atletico? Sa wakas, nakarating na tayo sa dulo ng 2023-2024 NBA season at matinding matchup ang handog sa ating mga NBA fans dahil ang Boston Celtics at Dallas Mavericks ang maghaharap sa finals. Sa ating naging prediction last semis, tumpak ang ating mga naging hula dahil itong dalawang koponan din na ito ang ating nakikitang magdedwelo para sa Larry O'Brien Trophy. At bukod pa dyan, hitik din sa storyline ang dalawang koponan na kahit pa first time nilang magkakaharap sa finals. Unahin natin ang Boston Celtics. Bago pa man magsimula ang regular season ay marami nang nagsasabi na sila ang makakaabot sa finals. Paano ba naman kasi ay matinding moves talaga ang ginawa nila sa off-season. Nandyan ang key acquisition nila kay Jrue Holiday na isa sa naging key piece para naman sa naging championship ng Milwaukee Bucks noong 2021. Kinuha rin nila si Kristaps Porzingis mula sa Washington Wizards na naging instant ang impact para sa Boston. Kumbaga, stuck na dati ang Boston Celtics noong wala pa ang dalawang player na ito. Pero sa kanilang pagdating ay halos selyado na ang pagbalik nila sa finals. Iba naman ang naging path ng Dallas Mavericks. Maraming nagduda kung gagana na ba ang tandem ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Ilang games din na nagarahe ang dalawa dahil sa kanilang iniindang injury kaya naman naging middle of the pack sila sa regular season. Pero ang kanilang adjustment bago ang trade deadline ang nagbigay ng tikas sa lineup ng Dallas. Maraming nakakapansin na matagal ng butas ng Mavericks ang kanilang frontline. Na-address nila ito sa pagkuha nila kay rookie Dereck Lively, pati na rin ang naging trade para mapalalim ang kanilang rotation sa pagpitas kina PJ Washington at Daniel Gafford. Bigla-bigla, nagkaroon ng malalove city plays ang Dallas at naging efficient din ang kanilang depensa dahil sa mga frontcourt pieces na kanilang nakuha. Well, pwede rin nating tignan ang posibleng bad blood sa pagitan ni Irving at ng Boston Celtics. Hindi naman nalingid sa kaalaman ng mga NBA fans ang ginawa ni Irving sa Boston. Una ay nangako ito na babalik sa Celtics ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin at nag-sign siya sa Brooklyn Nets bago mapadpad sa Dallas. Kaya naman may mga infamous incidents si Irving tuwing siya ay nasa TD Garden. At sa finals, gagawin ng mga Celtic fans ang lahat para mawala sa laro si Irving. Halos ganun din ang umano'y rumor na meron si Kristaps Porzingis sa Dallas, partikular kay Luka Doncic. Sinabi na Chandler Parsons na dati ring naglaro sa Dallas na may actual beef umano sa pagitan ni na Porzingis at Doncic. Hindi raw gusto ni Luka na maging kakampi si Porzingis. Well, tinawanan lang ito ni Luka at sinabing maganda naman ang relasyon niya kay Kristaps. Pero hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dati nang sinabi ni Porzingis na nagkaroon sila ng tensyon noon ni Luka. Pero okay naman na daw sila ngayon. Si Porzingis ay inaasahang maglalaro na sa finals matapos na magarahe ng ilang laro dahil sa iniindang injury sa playoffs. Sa pagbalik ni Porzingis sa lineup, posibleng maging tinik ito para sa Dallas dahil mahirap tapatan ng matchup ang Latvian star na efficient sa 3 at matindi rin ang threat sa depensa. Gayunpaman, kung titingnan ang naging last 3 opponents ng dalawang koponan, masasabi naming walk in the park ang hinarap ng Boston, habang ang Dallas ay dumaan sa butas ng karayom. Para sa Boston, nilabanan nila ang depleted roster ng Cleveland Cavaliers at Indiana Pacers para makarating sa finals. Habang ang Dallas naman, full force lineup ng Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves ang hinarap. Sa tingin namin, dahil pareho namang well-rested ang dalawang koponan, may slight edge ang Dallas kontra Boston. Sabihin na natin na mas may experience sa finals ang Celtics, pero paniguradong magiging factor sa finale si Irving. Siya ang tinuturing na best closer sa NBA. Kung kaya ni Luka na mapanatiling close ang laban, sa tingin namin ay lalamang ang Dallas sa endgame. Para naman sa Boston, bagamat kompletos rekados ang kanilang lineup, tingin namin ay mas matinding pumuso ang Dallas ngayon, lalo pat walang nag-e-expect na makarating sila sa finals. Kaya para sa final series na ito, tingin namin ay aabot sa Game 7, ngunit Dallas Mavericks ang magwawagi. Pabor ba kayo sa aming prediction mga ka-Atletico? I-comment nyo na yan.